Yes, hello. It's me again, Olive. I'm back. Dito po sa Greenfield Realty po and then welcome po sa aming YouTube channel. Ayan, for today's video nandito po ako ngayon sa Lopez, Quezon kung saan bibisita po ako ng property na malapit po sa National Road or ilang step lang is National Road na. So I think it's about mga 10 step nasa National Road na po tayo. So wala po tayo magiging frontage pero ito po ay 10 step lang National Road na. So nandito po ako ngayon sa may pinakaloob na niya kung saan tinatamaan na po natin ng camera yung pong pinakaloob ng property. So ito po ay nasa 5 kilometers para makarating po tayo ng town proper po ng Lopez po So sa mga naghahanap po ng overlooking and then malapit na malapit sa National Road, so panoorin niyo po tong property na po na to or yung video po na to, baka ito na po yung property na nakalaan po para sa inyo. So small cut lang po tayo So bago po tayo magsimulang mag-vlog, kung sakaling magustuhan nyo itong property na to, pwede nyo po kaming message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear sa inyong mga screen. Ayan, so ano pang hinihintay natin? So tara, samahan nyo po akong ikutin itong property po na to na ilang step nga lang po ay National Road na. So let's start. So yan, bali nandito ako sa may pinakataas po kung saan sinasabi ko nga po ito ay overlooking. Pero sa ngayon hindi ko makita yung pinaka-overlooking niya eh. Pero nandito ako sa may pinakataas kasi masukal. Ayan, so natatabingan po talaga siya para makita natin yung pinaka-overlooking doon. So hindi natin siya matatanaw po Pero kumahawan po yan, tanaw na tanaw po natin yung kalsada. And then yung hangganan po niya and then yung ibang property po dun sa kabilang road. So sa ngayon talagang medyo may pagkasukal po yung property and then yung mismong katabi ng property. Pero maganda po tong property na to kasi ito po ay tabing-tabi ng National Road. Ayan, so marami lang tayong mga hardwood and then mga anahaw. Ayan, may mga mahogany tayo. Yung pinakapagitan niya to another property po So may mga tanim din dito na mga puno ng saging. So lapit po tayo dito sa may pinakamalinis na part ng property. Bali itong property po na to ay may nangangalaga po rito So ito pong nangangalaga nito, ang sabi po sa amin ni owner, yan po ay nakitirik lang. So kung sakaling magkabentahan, wala naman po magiging problema. Sila po ay hindi po tenant. So sila po yung nagsisilbing parang bantay po dito sa property. So meron dito silang mga alagang mga manok, ayan. Meron silang mga alagang baboy. So dito sa part na to medyo malinis kasi dito nakatirik yung bahay nila. Mamaya lalapit tayo dun. Pakita ko lang po sa inyo yung idea na ginawa po ni yung bantay po dito. Kung saan nag-alaga po siya ng mga hayop. So ito po, alagaan daw po niya to or kulungan daw po niya to ng mga manok. Ayan. So along National Road pa po to, I mean katabi pa po to ng National Road, pero magandang idea rin po pag-alaga rin po tayo dito ng mga hayop. Yan, lakad tayo. Lapit tayo dun sa may pinaka bahay. So yung bahay po, ang magiging usapan po nila kung sino daw po yung makakabili nito, pwede daw pong bayaran na lang po sa kanila. And then willing naman po silang umalis. So wala naman po magiging problema kasi talagang sila naman daw po ay nakatirik lang or nakitira lang. Kung baga. Ang dami nilang alaga. So mapapansin po natin yung property po is bakod na po So ito pong bakod na to ay hindi po pag-aari po nila seller. Yan po ay binakuran nung kabilang property kasi nagpasukat na sila. So ito po yung bakod and then yung ang kabila po ay hindi na po sakop ng property po yan. So doon sa baba na yung medyo may pagkamalalim kasi po dito po ay nasa mataas na part po tayo. Zoom ko lang na makikita na po natin yung pinaka road. Ayan yung pinaka road niya Ayan maputi po na yan, road na yan. Yan po yung National Road. So yung sinasabi ko sa inyo na 10 step lang ay nandito na tayo sa may pinaka property. So wala tayong magiging frontage po
Pero mamaya i-explain ko po sa inyo yan na makakadaan po tayo, and then magkakaroon din po tayo ng frontage kung sakali, kasi may binibenta po dun sa harapan na kumbaga po ay kinain ng kalsada kasi nasa kabila po yung kanilang property. So nung sinukat po ay tumagos po dito sa may kabila po, so napakaliit na part yung kinain. So pwede na rin po natin bilhin yun para magkaroon po tayo ng pinaka frontage dito sa may kalsada. So mamaya i-explain ko po yan at ituturo ko po lahat yan sa inyo. Nadidinig natin yung ugong ng sasakyan. Kainaman po nito, napakalapit po natin sa pinaka-town proper po ng Lopez. So tara, lakad tayo, ikot tayo. Ang dami yung alaga, ano? Ano po to, mga manok? Aba. Ay, ang dami. Ano po yung mga Tagalog na manok? Meron din po yung mga black astig. Oh, ang galing, no? Ay, madulas. Makikiraan po. Ay, baby. So, ayan, makiraan tayo dun sa may-ari ng bahay. So, maraming saging. And then, maraming mga... Ano to? Ano po itong puno na to? Mga mahogany po. Mahogany. Oo, ang dami nga, ano. May mga puno pa ng mangga. So ayan, medyo pupunta tayo sa may pinakabungad ng kalsada. So ito po ay ang sukat po nitong property na to is 8,823 square meter. Ito po ay wala pa pong 1 hektarya. Sa mga naghahanap po ng mga property na small cut lang po ang gusto, so yung kayang-kaya lang po nilang linisin, and then kumbaga parang bakasyonan lang din po, at the same time ay hindi na po tayo papasok ng mga barangay road. So ito po ay kagaya ng nasabi ko, napakalapit po natin sa national road. So ito na po yung property na may re-recommend ko po sa inyo. Even mataas po siya dahil tayo po ay nasa overlooking, pero may part po doon na pwede nating pagpasukan na hindi po natin mararamdaman na umaakyat tayo unti-unti dito sa may property. So yan, pakita ko po sa inyo, ha. Ito po yung pinaka road, ayan. So madidinig po natin yung ugong ng sasakyan. Ayan. Ayun, may nagdaan. So kitang-kita po natin dito sa may taas, So kagaya ng nasabi ko, hindi lang po natin makita yung mga nandun sa may kalsada, yung mga bahay doon na nakapila doon, kasi medyo masukal po yung part na yan, which is hindi na po kasama sa may property, So nandito lang po tayo sa line na to. Ayan. Yan po yung kasama ng property, and then yung malalim na yan kung saan nandun na po yung pinakadaan, yan po ay hindi na po sakop ng property po, So kagandahan nito kung sakali po tayo po ay nakaangat sa kalsada. Mas maganda po kasi minsan yung nakaangat sa kalsada kesa yung medyo palubog tayo or malalim tayo dun sa may pinaka road. Bali dito po sa may pinakamataas, marami ako nakitang puno ng mangga. Ayan, medyo na lang natin, tatabasan natin yung mga hindi na magandang puno para po makahinga-hinga po sila ng maluwag, para po kahit papano umusbong ulit yung mangga kasi medyo na dry na siya. Ayan. So explain ko lang po about dito sa documents or sa title po nitong property po na to. Bali ito po ay may dating sukat na, pero kung gusto natin pagpa-relocate, pwede naman po. And then ito pong property po na to is buhay po si owner. And then ito po ay bayad po yung amilyar nila, so wala naman magiging problema. And then ito po ay electronics na po. So napakalinis po ng titulo po, So yan, medyo masukal lang po talaga yung property, pero maganda po siya kasi small cut lang po tayo. So sa naghahanap po ng mga ayaw na masyadong malaki dahil mahirap linisin, ito po yung marirecommend ko po sa inyo. So ito po yung may kasama pong parang
tinayo na bahay pero hindi natapos. Mamaya papakita ko po sa inyo yan kung saan nandun siya nakatayo sa malapit na sa pinaka road. Tapos po ang pinaka korte po ng lupa, hindi po siya nakaharap, kagaya nung sabi ko, hindi po siya nakaharap sa kalsada, bali parang nag-slant siya. So ito po yung pinaka road niya, and then ang nangyari po, pumaganyan po siya, pumaganyan siya. Tapos ito pong side na to, pumaganon naman po siya. So ang nangyari, parang umakap siya, kaya nawalan po siya ng frontage po dun sa may pinakaharap ng kalsada. Pero kung sakali po magkaroon ng widening, so makukuha naman po yung part na hindi po nasakop nung property po. So kung may allowance po tayo na ganyan sa may pinaka road, so malamang po baka kainin po yun ng widening. So baka sakali, hindi ko man po masabi, sakali po makain po siya ng widening. So hopefully po magkaroon po tayo ng pinaka frontage po sa may pinaka kalsada. So medyo may pagkasukal pa talaga. Pero ang ganda nito pag nalinis. So doon po ako galing sa may bahay na yon, kung saan ako ay nagbaybay po pag ganyan po. So kayang-kaya ko naman po kasi naglalakad po ako mag-isa lang. So hindi ko naman po kailangan ng tulong kasi medyo slope lang naman po siya ng konti. So kayang-kayang akyatin po. Ang ganda kasi overlooking siya, and then tabi pa siya ng main road. So pataniman lang po natin to ng mga bagong niyog. Ang ganda nitong property na to. Ang dami niyang puno ng mangga pero hindi na siya ganun ka-healthy. Kasi nga po natatabingan po siya ng mga damo. So siguro ang puno po ng mangga nito nasa 8 sa nakita ko po. And then may mga ilan-ilang natitira pong puno ng niyog. Ayan. Tapos marami po siyang mahogany. Yung mahogany niya at least mga nasa 7 or 8 po. So tara, bababa tayo dun sa may pinakabahay na sinasabi ko po sa inyo. Bana ko po unti-unti. Bali itong property po na to ay meron po itong balon. So wala tayong sapa or ilog po dito sa loob. Pero nagpahukay po sila, so nagkaroon ng balong. So ganun lang po yung pinaka-source ng tubig nila. And then kagandahan po nito, meron na mismong kuryente na sa may pinakaloob po ng property kung saan nakatayo po yung ating kubo. And then malakas din po ang signal ng ating phone. So kompleto na po ito. Paglabas nyo, kalsada na agad. So hindi po kayo magwo-worry sa mga transpo po natin. So may nagdadaan dyan mga tricycle papunta po dun sa may pinaka town proper. Ayan, labas tayo. So small cut, ayan. Ito na po tayo sa may pinaka malapit sa kalsada. So lalapitan po natin yung pinakabahay. Ang ganda dito. So ayun po yung pinanggalingan ko po sa taas po na yon. So nakababa ako na hindi man lang ako hinihingal. Ang ganda kasi may flat area dito. Ito po pinaka-flat kung saan nakatayo yung bahay, and then unti-unti ka pong umaakyat dun sa may pinakataas kung saan may bahay na naman po doon. Pwede po tayo magtayo kasi overlooking po siya. So napakagandang idea. Nakaka-relax. So yun, nandito na po ako sa may pinakamalapit dun sa may pinaka-national road po. Kung saan sinasabi ko na mga ilang step lang nandito na tayo sa property. So ito yung sinasabi ko sa inyo na tinayong bahay pero hindi po natapos. So sakop po yan ng property. Tapos po ayun po yung pinaka overlooking na inakyat ko po. Ayan po, dyan po ako galing. Dito ako dumaan para medyo smooth po yung aking pagdaan. So ayan po yung puno ng mangga. Sakop pa yan. And then yung mga niyog na yan, sakop pa po yan. So tara, lakad tayo para makalabas tayo ng national road. So ito po, national road na po ito. Kung saan nakikita natin yung pinaka road niya. Ayan. So bibilang tayo ng step para makita natin kung ilang step para makalabas tayo ng national road. So dito po magsisimula kung saan nakatapat po yung bahay. Ayan.
So bilang tayo po ng step ano. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 step, nandito na po kayo sa pinaka national road. Ayan. So ito po yung property. Ayan, dyan po nag-start po ano, ayan, dyan po. So yan na po yung pinaka sakop ng property. Tapos paakyat na po siya doon sa may pinaka taas po kung saan nandun yung pinaka kubo. So yan po sa mga naghahanap po ng property na small cut lang, and then malapit po sa may pinaka town proper. And then ito po, take note, Lopez Quezon po ito. So ayan, nakididinig natin mga nagdadaan sa sakyan. Ayan. So Lopez Quezon po ito ay small cut, and then kompleto na po to, katabi ng road, and then may kuryente tayo, may source tayo ng tubig. Ayan, so wala na tayong hahanapin pa. So ayan po, sa mga gusto mag-avail, pwede na po kayong magpa-reserve, or ready na po tayo sa reservation po ano. So avail na po kayo. Message niyo po kami sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear sa inyong mga screen. So by the way, is me again, Olive, your site locator dito po sa Greenfield Realty. Isang magandang property na naman po yung nabisita natin for today. So tara, labas na tayo, and then avail na po kayo mga ka-farmlat. So ayan, lalabas na tayo ng pinaka road. Wow. So ayan po. Thank you po.